Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, tayo po ay magbibigay ng ating opinion at reaction dito po kay VP Mayora Inday Sara Duterte at Secretary po ng Department of Education. Kasi po, eto, nababatikos na naman siya, lalo na nung mga ayaw sa kanya at ng mga dilawang pengs. Siyempre, alam nyo naman, bawat kilos nito, bawat galaw, meron pong microscope na nakasunod sa kanya. Ano po ba yung binabati ko sa kanya? Ayan po yung picture na yan. Tignan nyo. Job forms si Madam. Beautiful. 1960s outfit, no? Ito daw po kasi yung Coachella team, no? Nung inatinan nila, I believe Christmas party together with the one of the yung nakakatawang star, no, artista na si Giselle Sanchez, no. This is just for fun. Ayan po, tignan nyo, 'di ba? Ano masama diyan? Naka-crop top si BP. Pero yung pong nakikita nyong tiyan niya diyan, yung suot po ng mga babae yan, yung parang damit nila parang yung meron yung asawa ko niyan yung parang garter ba yan tawag yan? I don't know, no? Pero per Giselle Sanchez po na quote, no? Hindi po yan yung actual skin ni Madam Mayora BP. Yan po mayroon po siyang panloob dyan. Hindi naman nakakabastos yan. This is for me, on my opinion, is for fun. Kasi, team Coachella, 1960s. Ano yung gagawin mo? Di magpaka-hippie ka dyan. Ngayon po, binabati ko siya, lalo na yung kanyang kritiko, na si Mr. Ramon Tulfo, ang bitter na manunulat. Lagi po niyan tinitira si Mayora. Konting kibot lang ni Mayora, tira na. Baka naman ang passionation mo kay Mayora BP, iba na. Baka naman type mo si Mayora, binasted ka niya. Mr. Tulfo, nagtatanong lang Hindi po to si Erwin, idol po natin yon. Hindi po yan si Ben, idol ko din yon. Hindi po yun si Rapi. 50-50 tayo kay Rapi. Ito po yung binugbog ni Raymond Santiago sa airport. Nung nabugbog, nagbago utak. Ano po ang sabi niya, yung kritisismo niya dito po sa napakagandang Mayora BP ng Pilipinas. Ito ba ang pangalawang pangulo ng bansa? Tatanong siya. Oo nga't may paligsahan ng mga costume sa Christmas party sa Office of the Vice President. Pero kailangan ba niyang sumali at ibaba ang kanyang kagalang-galang na pwesto? Di ginawa ni Leni Robredo ang magsuot ng katatawang costume. Di rin ginawa ni Jojo Binay. Di rin ginawa ni Noli Di Castro. At di rin ginawa ni Erap Estrada kahit siya ay Lasengo. Di ginawa ng mga una kay Sara Duterte ang magsuot ng nakakatawang costume dahil ginalang nilang pwesto ng pangalawang leader ng bansa. Sara should exercise a modicum of decorum benefiting her position. Okay, ano po ang ating reaction dyan? Inggit much? Kasi po, kayo po, Ramon Tulfo, you are living on the yesteryears. Yung pong inyong mga sinasabi mong decorum is far from yesterday. Yung po yun. Ibig po sabihin, manong po kayo. Ito si Inday Sara is millennials. Pasintabi na po, no? Manong Ramon Tulfo. Ang alam mo yata noon is Barong Tagalog at mga modern, mga saya. Pasensya na, di ba? Ganun. It's evolving. It is what it is. Yan po ang reaction ko. Ang team nila ano ba team? Di ba? Costume. Coachella team. 60s. Ano gagawin mo? Magpaka Maria Clara ka dyan? That was 1800s. Ang layo naman, di ba? Saka, for fun. For fun. For fun. Baka hindi mo po alam, magkaroon ng kasiyahan, Mr. Ramon Tulfo. Puro na lang bitterness ang nakikita mo. That's why a lot of people don't like you. Because, ano ka ano ba tayo? Joy killer? Ano ba tawag doon? Killjoy, yun. Yan Bakit? Masama bang makihablabilo sa mga nandoon sa party? O pag di siya nakihabilo doon, sasabihin, wala, hindi nakisama ang BP. Yun.
Saka nature po ni Mayora yan. Kalog siya eh. Masama ba yan? Hindi. Nagpakita ba siya ng laman dyan? Hindi. Eh, nakatakip eh. Tignan nyo. Sa mga ladies po, no? Meron po kayong kasuotan ng ganyan eh, no? Yung para protektahan ng dito. Hindi, di ba? Hindi nyo makita yung pusod niya. Kasi ano po yung sinabi ni Giselle Sanchez, meron siyang panloob dyan. Di ba? Masama ba yan? Na makijoin ka, makihalok ka sa mga nandyan sa party. Tapos sinasabi mo, hindi ginawa ni Leni Robredo. Ay, siya, dami po ebidensya, Mr. Ramon Tulfo. Yun na lang dun sa costume niyang Japan. O, di ba? Ano pa? Yung nilagyan siya ng corona. Di ba? Akala mo naman, hindi katawa-tawa ang mga costume ang pinaggagawa ni Leni Robredo. Bulag ka. Isa lang ang patunay dyan, Mr. Ramon Tulfo, na ikaw ay makalenlen, dilaw ka. Kaya ka ganyan makabatikos kay Madam VP Sara Duterte. Di rin ginawa ni Jojo Binay. Katulad mo yan eh. They are yesteryears. Si Noli de Castro, wala rin naman yan eh. Mga manong po yan. Hindi po sila makarelate dyan sa mga millennials. Hindi po naaangkop sa kanila. Ito si Madam Sara. The persona itself is kalog. Maski na ako, magko-costume ako dyan. O ba ang mag-costume pa ako ng hillbilly dyan eh. Wala akong pakialam sa'yo, Mr. Ramon Tulfo eh. Ibig ba sabihin, hindi pwedeng magsaya ang isang BP? Hindi pwedeng makihabilo sa mga tauhan, sa mga guests? Bakit hindi mo alamin kaya yung isa dyan sa yung I think, sino ba yun? Presidente yata ng Finland yung babae. Correct me if I'm wrong ha. I-research mo. Nabatikos pa nga yun eh. Dahil nagka-clubbing eh. Ano mo doon sa Finland? Alam ko, bansang Finland po yun eh. Yung kanilang, I don't know kung mataas po ang posisyon ng babae na yun. Pero nabatikos siya dahil nagka-clubbing daw siya. Pero wala silang pakialam. Wala siyang pakialam. Diba? Alam niya mag-enjoy. Alam niya how to have fun. Di po ba? Ang masakit sa'yo, hindi mo kasi kayang gawin. Sige nga, pakita ka ng bilbil mo dyan. Di po ba? Ang opinion ko dyan is, pakialam mo. Di ba? Wala pong masama dyan. She is just having fun with the Christmas party. Susi naman yung mga nandun. Masama ba yan? Hindi. Kayo lang ang nagsasabing masama dyan. Di po ba? Ito po, basahin lang natin yung mga comment ng mga ibang netizen dito. Oo, hindi nga nila ginawa. Di talaga kasi nila kayang ilagay ang sarili nila sa mga ordinaryong tao o employees. Tignan mo. Di ba? Correct. Pakikisama tawag dyan, pakikipagkapwa-tao. Yung mga busy mo kasi pag election lang kayang sumabay sa mga ordinaryong tao. Perfect. Ibig sabihin, kilala nyo lang yung mga mabababang tao during campaign period pag kailangan nyo sila. Pero pag kayo po ay naupo na, iniluklok na ng mga mabababang tao, asan na kayo? Nowhere to be found. Ito, si Madam BP, visible na visible. Ito pa, sus naman, Mr. Montulfo, porket BP, wala nang karapatang mag-enjoy like normal people. Ikaw, Manong, pansinin mo yung mga lumalabag sa batas, hindi yung taong wala namang nilabag sa batas. Correct. Again, 100% agree. Kaya Mr. Ramon Tulfo, instead na pansinin mo itong ginagawa ni BP na wala naman siyang nilabag na batas dyan, wala naman siyang ninakaw dyan sa costume na yan, hindi niya ginamit ang pera ng kabangbayan para sa costume na yan, bakit mo papansinin yan? It is just for her to have fun. It is just for her to mingle with these ordinary people. Yung mga empleyado, yung mga mabababa. Ikaw ba ginawa mo yan? Sige nga. Ikaw ba? Nakita mong ginawa yan ni Noli de Castro? Ni Jojo Binay? Ni Lenlen? Did they? Maglabas ka ng ebidensya. Di ba? Hindi yung puro na lang putak eh. Parang ang sa opinion ko, nagkakaroon ka ng fascination with this beautiful Vice President and Secretary of Education. Ganun po eh. Lagi na lang po tumbok niya si Madam BP. Tulad na lang yung nagbigay ng letter si Madam BP kay Jan Amores, yung nanapak po ng mga players. Meron na naman siyang
hanas doon, hindi po ano, hindi ko alam kung anong tumbok nitong si Ramon Tulfo eh, no? Baka sa yung parallel universe niya eh, binasted siya ni Madam BP. Grabe. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Diyan po sa komento nitong dilawang si Ramon Tulfo na kay Madam BP Sara Duterte. Comment down below. Hope to see you on our next video. God bless. Bye-bye.